Sa araw ng iyong paggising, bigla mong nilabas ang Decade Driver. Hindi lang ikaw talagang makakapag-transform bilang Kamen Rider Decade, kundi kaya mo ring magpalit-palit sa kahit anong anyo ng mga rider mula sa panahon ng Showa, Heisei, hanggang Reiwa. Akala mo magsisimula na ang iyong astig na buhay. Pero pinagtawanan ka ng buong paaralan at tinawag kang katawa-tawa. Dahil lang sa mundong ito, ang Decade ay itinuturing na walang kwentang stats at walang magandang skills. Isang basurang Class D na rider na medyo nakakaangat lang ng kaunti sa mga ordinaryong kawal. Teka, anong ibig sabihin nito? Yung Decade ba na tinutukoy nyo at yung Decade na kilala ko ay iisa lang? Kaharapang painosenteng si Lin Wanqing, ang muse ng klase na nakapaggising sa gatak at ngayon ay nakikipaghiwalay sa iyo. Napanganga ka na lang sa sobrang pagtataka. Teka nga, sinong tinatawag mong babe? Naging tayo ba? Habang nagaganap ang kalokohang ito, yung girong namumuno sa seremonya ay biglang nag-transform bilang isang worm. Tumahimik ng isang segundo ang buong paligid. At pagkatapos ay sumabog ang nakakabinging mga hiyawan. Halimaw. Bakit may halimaw dito sa exam hall? Tawagin nyo agad ang militar. Tawagin nyo ang mga rider. Parang mga baliw na nagkagulo ang mga tao papunta sa exit. Nagkatulakan, nag-iiyakan, at nagkagulo ang lahat. Pero hindi pinansin ng sharkworm ang mga nagtatakbuhang tao. Umikot ang mga compound eyes nito. At diretsyong tumitig kay Lin Wanqing na nakatayo pa rin sa ibaba ng stage. Ilang taon na itong nagtatago sa lipunan ng mga tao. At ang dahilan kung bakit ito naglakas loob na magpakita ngayon, ay dahil naramdaman nito ang presensya ng dalawang Zector. Ang isa sa mga ito, ay nasa babaeng ito, nang matitigin siya ng level 6 na worm. Namutla agad ang mukha ni Lin Wanqing. Pero nang mapag-isip-isip niya, naka-live broadcast pala ito, kung kaya niyang tapusin ang halimaw na ito ng mag-isa. Siguradong pasok na siya sa mga Top Rider Academy sa hinaharap. Kinagat niya ang kanyang labi, at itinaas ang kamay para ipatawag ang isang asul na Stag Beetle Zector. Akala mo ba, isang halimaw na tulad mo, may ganang maghasik ng lagim dito sa Awakening Hall? Papatayin kita ngayon din, Henshin. Isang makapal na asul na armor ang agad na bomb alot sa buong katawan niya. Lumitaw na ang mask form ng Kamen Rider Gatak. Biglang nagwala ulit ang live chat. Nandito na, ang A+ rank na Gatak. Panalo na to, kakagising lang. Second stage na agad. Sisiw lang sa kanya ang halimaw na yan. Grabe, kinabahan ako kanina. Buti na lang nandito si Lin Wanqing. Siguradong malaking ambag niya rito. Punong-puno ng kumpiyansa si Lin Wanqing. Nakakuyom ang kamao at biglang sumugod. Mabilis at mabangis ang suntok niya mula sa ilang taong pagsasanay. Pero sa paningin ng halimaw, sobrang bagal ng suntok na to na parang nakatigil. Casual lang nitong itinaas ang malaking kamay na may baluti. At malakas na hinampes siya. Boom! Tumalsik palayo si Gatak na parang saranggolang napataran ng PC. At bumagsak ng matindi sa gilid ng Awakening platform. Nagkaroon ng malalalim na bitak ang makapal na baluti sa harapan niya. Nagulat ang buong paligid. Hala, ang hampas na yon. Binasag nito ang heavy armor ng isang A+ rank. Sobra naman yata ang lakas ng halimaw na yan. Napadora ng dugo si Lin Wanqing. Halong gulat at galit ang naramdaman niya. Pero may alas pa siya. Hinawakan niya ang sungay sa unahan ng Zector. At mariing hinayla ito. Cast off. Sumabog at natanggal ang makapal na baluti sa katawan niya. Change Stag Beetle. Lumitaw ang bagong anyo niya matapos mawala ang heavy armor. Ang asul at manipis na rider suit ay mukhang napakatalim. Parang isang patalim na hinugot mula sa kaluban. Ang rider form ng Kamen Rider Gatak. Sumabog sa ingay ang live chat. Anak nang, ito ba ang cast off? Tinanggal ang armor para bumilis. Ang angas, grabe. Ito pala ang totoong anyo ng Gatak. May ibubuga talaga ang A+ rank. Patay ang halimaw na yan ngayon. Lumapag si Lin Wanqing. Tinapak niya ang kanyang baywang. Clock up. Biglang naglaho ang kanyang balto sa kinatatayuan niya. Sa paningin ng mga ordinaryong tao, tila nahinto ang buong mundo. Isang asul na liwanag lamang ang buong bilis na sumugod sa halimaw na insekto. Ibinuhos niya ang buong lakas para bumitaw ng isang matinding suntok. Nakakasigurong tatama ang atake na ito. Pero sa sumunod na segundo, isang malaking kamay na may baluti ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Nanlaki ang mga mata ni Lin Wanqing. Paano nangyari to?
Paanong nakasabay ang halimaw na to sa bilis ng clock up? Bago pa siya makareact, bumagsak na ang mabigat na kamay at malakas siyang hinampes. Clock over. Unti-unting naduraj ang kanyang asol na armor. At tuluyan nang nawala ang kanyang forma. Kaawa-awang bumagsak si Lin Wanqing sa lupa. Wala na siyang lakas para tumayo man lang. Nahulog mula sa kanya ang asol na gadyet na insekto. At gumulong ito papunta sa paanan ng halimaw. Yumuko ang peteng na halimaw para pulutin ang gadyet. Walang kahit anong emosyon sa mga mata nito. Nakuha na ang isa. May isa pa. Dahan-dahan nitong inangat ang kanyang ulo. Nilampasan ng tingin nito ang nakabulagtang si Lin Wanqing. At tiningnan ng mga nagkakagulong tao. Nagpanik na ng tuluyan ang mga manonood sa live stream. Wala man lang nagawa ang clock up. Anong klaseng halimaw ba yan? Kahit nakatodo lakas na ang A+, hindi man lang nakatagal sa isang atake. Wala nang makakapigil sa kanya. Nasaan na ba ang militar? Nasaan na ang rescue? Bakit wala pa rin sila? Eksakto sa sandaling iyon, isang itim na anino ang lumabas mula sa karamihan. Hinaranggan nito ang daan ng halimaw. Siya ay walang iba kundi ang sikat na campus crush ng Lin Yuanford High School. Ang tagapagmana ng pamilya Shen. Si Shen Qingwan. Lin Tech. Si Shen, ang campus crush. S-rank na kabuto. Ika-4 na antas na elite, isang S-rank na rider. Siguradong ligtas na tayo ngayon, di ba? Ang kabuto na nagtataglay ng pamanang dugo. Mas malakas ito ng ilang level kaysa kay Gatak. Ligtas na tayo. Napatigil sa pagtakbo ang mga taong kanina'y nagkanya-kanyang takbo sa takot. Para bang nakakapit sila sa huling pag-asa. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang sa bleachers. S-rank na kabuto, ika-4 na antas na elite. Siguradong kayang-kaya na niyang tapusin ang isang worm. Walang anumang emosyon sa mukha ni Shen Qingwan. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang pulang-pulang mekanikal na salagubang. Ang kabuto Zector, wala na siyang paligoy-ligoy pa. Ikinabit niya ang Zector sa sinturon sa kanyang baywang. Henshin, agad na binalot ang buong katawan niya ng makapal, itim at pulang baluti. Isang kislap ng malapulang kulay, na parang mga mata ng isang salagubang. Kamen Rider Kabuto, mask form. Paglapag, sa sumunod na segundo, hinailan niya ang sungay ng Zector. Cast off, change beetle. Sabay-sabay na sumabog at natanggal ang pilak at pulang baluti. At tumalsik sa lahat ng direksyon. Lumitaw mula sa ilalim ang isang makinis at pulang-pulang combat suit. Mabilis na umikot ang sungay sa gilid ng kanyang ulo. At mariing tumutok sa harap. Kamen Rider Kabuto, Rider Form. Sobrang bilis ng pagbaha ng mga komento sa live stream. Puro panalo na to, ang angas, at siguradong patay ang halimaw. Ang mababasa, malamig na sumigaw si Shen Qingwan. At tinapak ang gilid ng kanyang sinturon. Clock up. Biglang naglaho ang pulang anino niya sa isang iglap. Ibinuhos niya ang buong lakas ng kanyang dugo. At nagpakawala ng isang malakas na suntok papunta sa sharkworm. Sapat ang lakas ng suntok na ito para bamutas ng isang konkretong gusali. Ito ang pinakamalakas niyang atake sa ngayon. Pero walang kahirap-hirap na inangat lang ng worm ang kamay nito. At nasalo nito ng buong tatag ang kanyang suntok. Ang braso nito, hindi man lang natinag. Biglang bumagsak ang kaba sa dibdib ni Shen Qingwan. Kaya rin itong mag-clock up. At mas mataas pa ang level nito kaysa sa kanya. Bago pa siya makalayo, walang awang humataw pababa ang isa pang braso na parang espada ng sharkworm. Sapol na sapol ang tiyan niya. Blaag, tumalsik patalikod ang pulang figura na parang bala ng kanyan. At malakas na bumagsak sa lupa, sa tabi ng awakening device. Lumikha ito ng malalim na hukay. Isa-isang naduraj ang armor ng rider. Hanggang sa lumitaw ang namumutlang mukha ni Shen Qingwan. Umalas sa baywang niya ang kabuto Zector. Nabingi ang lahat sa sobrang tahimik. Ang mga comments sa live chat na kanina lang ay nagsasabing panalo na. Ay biglang nahinto, nagsimulang humakbang ang sharkworm. Dahan-daang naglakad palapit kay Shen Qingwan na nakadapa sa mga guho. Patungo sa nahulog na kabuto Zector. Ang pangalawa, mapapasakin na. Walang sino man ang makakapigil dito. Pero, nang mismong yumuko ito para pulutin ang Zector. Biglang may humagupit na sipa. Sapol na sapol ang halimaw. Ang rank 6 worm na ito, na kahit suntok ng class S rank 4 na rider ay hindi tablan. Ay parang sinalpok ng isang malaking truck. Tumilapon ito patalikod.
at malakas na bumangga hanggang sa bumaon sa pader. Naglaglagan ang mga durog na bato. Natulala ang lahat, walang nakakita kung anong nangyari. Nang matauhan sila, nakita ka na lang nilang nakatayo sa mismong pwesto ng sharkworm kanina. Pinagpaygan mo ang alikabok sa iyong pantalon. Yumuko, at pinulot ang Kabuto Zector na nasa lapag. Hindi ka pa nakontento sa Gatak Zector. Pati ba naman Kabuto, gusto mo pang angkinin? Tumingala ka at tiningnan ang halimaw na nakabaon sa pader. Ang kalmado mong boses, sumusobra ka na ata. Ganito na lang. Ang parusa mo iabot mo na rin sa akin ang Gatak Zector. Ano bang nangyari ngayon lang? Paano tumilapon ang worm na yun? Hindi nga, seryoso ba to? Wala naman sigurong nag-iisip na si Wang Xiaoming ang sumipa nun, di ba? Isang walang kwentang D-rank. Mapapatilapon ng isang tier 6 na worm gamit lang ang pisikal na katawan. Nanaginip yata kayo Kaya nga, siguradong nadili lang ang epekto ng atake ni Campus Beauty Shen kanina. Swerte lang ng lalaking yan na nandyan siya para angkinin ang gawa ng iba. Kinuha pa niya ang Zector ni Campus Beauty Shen. Bagay ba sa kanya? Wala naman siyang Rider Seed. Kaya kahit kunin niya yan, hindi rin siya makakapag-transform. Walang naniniwala na ikaw ang may gawa nun. Siyempre, isa ka lang namang bagong gising na D-rank rider. Gaano ba talaga kalakas ang pisikal na katawan mo para mapatilapon ng isang tier 6 na worm? Sino ba namang maniniwala pag kinuwento yan? Nabaon si Shen Qingwan sa mga guho, pero gising pa rin ang diwa niya. Tiningnan niya ang likuran ng binatilyong nakaharang sa harapan niya. At hirap na nagsalita. Wang Xiaoming, umalis ka na. Dalhin mo na ang Kabuto Zector, bilis. Hayaan mo na ako rito. Sa tingin niya, kahit alam mong wala kang laban, naglakas loob ka pa ring harapin ito. Nakakabilib nga ang tapang mo. Pero hindi sulit na itapon mo lang ang buhay mo ng ganon-ganon. Mas mabuti nang ikaw na lang ang magdala sa Kabuto, kaysa mahulog pa to sa kamay ng mga halimaw. Nilinggan mo siya na may halong pagtataka. Hindi ka na sumagot, bagkos ay bumulong ka na lang sa isipan mo. System, nakawin ang kapangyarihan ng Kabuto. Na-detect ang Kabuto Zector, sinisimulan na ang pag-hack. Beep, matagumpay na nakuha. Nakuha na ang lahat ng form cards ng Kabuto. Na-unlock na ang Hyperform. Tumaas ang lakas ng host sa Tier 7 King Beginner level. Napataas ka na lang ng kilay. Walang kahirap-hirap mong itinapon patalikod ang Kabuto Zector. Nasaktong-sakto namang bumagsak sa tabi ni Shen Qingwan. Isang ikapitong antas na hari. Isang antas ng lakas na mabibilang lang sa daliri sa buong Dragon Country. Itinaas mo ang iyong kamay. At hinawakan ang kulay pink na Decade Belt sa iyong baywang. Dahil iniisip ng lahat ng taong ito na walang kwenta si Decade. Pues, ngayong araw, ipapakita mo sa kanilang lahat kung gaano talaga kalakas ang basurang rider na ito. Bumukas ang ride booker sa baywang mo, at humugot ka ng isang card na may marka ni Decade. Mabilis mo itong ipinasok sa loob ng driver, at buong lakas na itinulak ang hawakan gamit ang isang kamay. Umilo ng kulay magenta ang gitna ng belt, at umalingaw-ngaw ang isang electronic na boses sa buong paligid. Kamen Ride Decade. Siyam na anino ng mga rider na kasing nipis ng pakpak ng insekto ang lumitaw sa harapan mo. At sabay-sabay itong pumasok sa katawan mo. Sumabog palabas ang magenta na baluti at dahan-daang nabuo. Binabalot ang iyong buong katawan. Ang harapan ng helmet ay isang barcode mask na binubuo ng siyam na patayong guhit. Umilo ng saglit ang malamig na dilaw nitong mga mata. Kamen Rider Decade, opisyal nang nagpakita, pero sa loob ng livestream. Imbes na tumigil ang mga pangungutya, mas lalo pa itong lumala. Iyan na yun, ang daming paligoy-ligoy, yung class D na Decade lang din naman pala. Ang ganda nga ng effects, kaso walang kwenta naman talaga siya. Mababa na nga ang limitasyon, wala pang magandang skills. Aanhin mo ang forma kung talo naman. Nagpalit pa talaga ng pink na belt. Ano namang gagawin niya dyan? Magpapakamatay ba siya sa halimaw? Kahit nga ang Class S na Kabuto, hindi kinaya ang isang atake. Ano namang laban ng isang Class D na gaya niya? Habang nakatingin si Shen Qingwan sa likuran ng nakapink na rider, samot-saring emosyon ang naramdaman niya sa kanyang puso. Kahit na tinatawag siyang basura ng buong internet, kahit na magkalayo ang antas ng lakas nila, pinili niya pa ring humarap at lumaban.
Ito siguro ang tunay na diwa ng isang rider. Pero saktong sa oras na iyon, bumunot ka ulit ng isa pang card. Tamang-tama naman ang pag-zoom in ng camera sa live stream. Kaya malinaw na lumabas sa malaking screen ang sagisag ng card. Hugis ng isang salagubang, na may pulang background. Natigilan ng lahat, bakit may card ng kabuto si Decade? Ninakaw niya siguro. Kakaagaw niya lang ng Zektor doon sa tao. Tapos nakagawa agad siya ng card. Photocopier rider ba ang lokong to? Ano naman kung may card siya? Kaya ba talaga niyang mag-transform bilang kabuto? Wala naman siyang rider seed. Paano siya makakapag-transform? Nagpapanggap lang yan. Mabubuko rin yan maya-maya. Hindi mo na pinansin ang mga ingay nila. Lumingon ka kay Shen Qingwan na nasa likod mo. Rinig mula sa helmet mo ang boses mo. Kalmado pero punong-puno ng kumpiyansa. Panoorin mo ng mabuti. Ganito ang tamang paggamit sa kabuto. Itinaas mo ang iyong kamay. At ipinasok ang card ng kabuto sa loob ng driver. Tapos ay itinulak mo ang handle. Kamen Ride Kabuto. Ang kulay magenta mong armor ay biglang nilamon ng alon ng pulang liwanag. At sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang malutong na tunog ng nagkikiskisang metal. Change Beetle. Binalot ng makinis at pulang armor ang buong katawan mo. Mabilis na umikot ng isang beses ang sungay sa gilid ng iyong ulo. Bago matalim na nakaturo sa unahan. Kamen Rider Kabuto, Rider Form. Kung ikukumpara sa transformation kanina ni Shen Qingwan, walang kahit anong pinagkaiba. Namayani ang matinding katahimikan sa buong paligid. Huminto ng 5 segundo ang mga comments sa live stream. Na parang sabay-sabay nawalan ng internet ang lahat ng nanunood. Tapos bigla itong sumabog na parang bulkan sa dami ng comments. Pucha, nag-transform nga talaga siyang kabuto. Isang rank D na rider, naging rank S na kabuto. Nababaliw na ko sa nakikita ko. Nakakapag-transform siya kahit walang rider seed. May ganitong kapangyarihan din ang Decade. Harap-harapang nang hijack ng account, ha? Kinuha ang Zektor ng iba, tapos naging rider nila. Grabe, ang lala naman nito. Mas mukha pang orihinal yung peke kaysa sa totoo. Sino nga ba ang nagsabi kanina na isa siyang photocopier? Malinaw na siya ang hari ng hijack. Tulalang nakatitig si Shen Qingwan sa pulang bultong iyon. Blanko ang buong isip niya. Kabuto niya yun. Ito ang 100 taong dugong nananalaytay sa pamilya Shen. Ang Class S na kabuto na pinagbuhusan ng sandamakmak na kayamanan. Pero itong binatilyong ito, na tinatawag ng buong internet na basura. Nagsuksok lang ng isang card. At nakopya na ito ng buong buo. Ano naman kung naging kabuto ka? Isang paos na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa mga gumuhong bato ng pader. Lumabas ang sharkworm mula sa alikabok. May ilang bagong bitak sa katawan nito. Pero hindi naman puruhan. Yung kabuto kanina, pinatumba ko lang sa iisang atake. Ilang tira kaya ang kaya mong saluhin mula sa akin? Tila natauhan ng lahat sa sinabing iyon. Oo nga no, kahit naging kabuto pa siya, ano ngayon? Ang peke ay mananatiling peke. Kahit ngayong orihinal na stage 4 na Class S, hindi kinaya ang isang atake. Paano pa kaya itong peke na galing sa Class D na basehan ng basurang Decade? Gaano ba kalakas yung basurang Decade na yan? Nagsimula na namang lumabas ang mga panlalait sa mga live comments. May mga nagbubulungan din sa ibaba ng entablado, na iniisip nilang puro porma ka lang. Ipinatong mo ang kaliwang kamay mo sa ride booker. Sabay ikot ng iyong pulso. Umalingaw-ngaw ang isang lag-itik ng bumukas ang kalubang hugis libro at naging isang mahaba at tuwid na espada. Idinikit mo ang iyong palad sa patag na bahagi ng espada at hinagod ito mula sa base hanggang sa dulo. Isang matalim na alingaw-ngaw ng espada ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Huwag na huwag mo akong itulad sa kanya. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, bigla na lang naglaho sa hangin ang figure mo. Wala man lang sinabing clock up. Pero ang bilis mo ay mas matindi pa kay Shen Qingwan nang mag-clock up siya. Sa susunod na segundo, nakadikit ka na mismo sa harapan ng worm. Mula sa ibaba, inihawi mo pataas ang iyong mahabang espada. Eksaktong tumama ito sa loob ng braso nitong parang patalim. Nakakabingi ang alingaw-ngaw ng nagkikiskisang bakal. Napailan lang ng paitaas ang braso ng sharkworm dahil sa lakas ng tama. Naiwang nakabuyangyang ang depensa nito. Madiin mong ibinaba ang iyong pulso. At walang abog na iwinasiwas ang talam ng espada. Bumaon ito ng malalim sa awang ng baluti sa dibdib nito.
Nagtalsikan ang mga tilamsik ng apoy. Napaungol sa sakit ang sharkworm. Napasuray ito patalikod. Gusto sana nitong gumanti ng atake. Pero kalahati pa lang ang naiangat ng braso nito. Pangalawang hiwa, pangatlong hiwa, sunod-sunod na bumagsak ang atake mo. Isang pulang anino ang mabilis na umiikot sa paligid nito. Halos magsanib na ang mga kislap ng espada sa sobrang bilis ng mga tama. Bawat taga, asintadong tumatama sa mga siwang ng baluti nito. Lahat, pamatay. Yung halimaw na kanina lang ay isang sampal na nagpalipad kay Gatak. At nagpabagsak kay Kabuto sa isang tiraang level 6 na worm na ito. Ay ngayon, walang kalaban-laban at ni hindi makapag-angat ng kamay. Wala man lang siyang nakitang tiyempo para gumanti. Tuluyan nang sumabog sa gulo ang comment section sa livestream. Pucha, tama ba tong nakikita ko? Ginugulpi niya ang isang level 6 na worm. Tapos sasabihin nilang rank D ang taong to. Subukan nyo lang ulit sabihing isang rank D na basura si Decade. Ilang saglit lang matapos ang pagpapalitan nyo ng atake. Kalkulado mo na agad ang lahat. Ang sharkworm na ito ay nasa rurok na ng level 6 master. Kalahating hakbang na lang, aabot na sa level ng isang hari. Kung sa Linyuan City ito, talagang maghahari-harian ito eh. Kaso, nakakaawa, dahil ikaw na nasa level 7 king rank na ngayon ang nakatapat niya. Masyadong malayo ang agwat nyo, isang buong level ang hinabol niya. Isa pang malakas na taga ang pinakawalan mo. Tuluyan nang nabiyak ang baluti sa dibdib ng sharkworm. Tumalsik ito palayo at nawasak ang kalahati ng mga upuan sa bleachers nang bumagsak ito. Pero hindi mo na siya hinabol. Sa halip, kumuha ka ng isa pang card at mabilis itong isinalpak sa iyong driver. Attack ride. Lock up. Biglang nagkalamat ang lupa na parang sumabog sa paanan mo. Tuluyan nang naglaho ang anino mo. Para bang napos ang mundo sa paningin ng lahat. Tanging isang pulang anino lang ang napakabilis na umiikot sa kakatayo pa lang na sharkworm. Sunod-sunod ang kislap ng espada. Sobrang bilis at walang kawala. Sa loob lang ng ilang saglit, nagkabutas-butas na ang matigas na balat ng sharkworm dahil sa mga taga. Umagos sa lapag ang kulay berdeng dugo nito. Nakakagamit pa siya ng clock up. Grabe, sobrang lupit naman yan. Ibig sabihin, hindi lang pala nag-iiba ng anyo ang Decade. Ninanakaw rin pala niya pati ang mismong kapangyarihan ng kalaban. Paano naging rank D yan? Malinaw na rank SSS yan eh. Kakagising lang ni Lin Wanqing mula sa pagkahimatay. Nakatingin sa one-sided na labanan sa screen. Habang naririnig ang usap-usapan ng mga tao sa paligid. Wang Xiaoming, Decade, level 7. Sa pagkakarinig ng mga salitang ito, natulala siya at halos hindi makapaniwala. Yung taong pinahiya't hiniwalayan niya sa publiko. Yung rank D na rider na hindi man lang niya pinag-aksayahang tapunan ng tingin. Binubugbog lang ngayon sa lapag ang isang level 6 na worm. 1106 pakiramdam niya'y parang nasusunog ang mukha niya sa matinding hiya. Mas masakit pa kaysa masampal mismo ng isang worm. Dahil sa dami ng sugat, tuluyan nang na-corner ang worm. Nagpakawala ito ng isang nakakabinging tili. At biglang may umapaw na kakaibang enerhiya mula sa katawan nito. Sa sumunod na saglit, ang buong mundo, pati na rin ikaw na nasa loob ng clock-up state, ay biglang bumagal. Huminto ang oras. Ito pala ang trump card ng worm. Pakiramdam mo ay bumaon sa kumunoy ang buong katawan mo. Usad pagong ang naging bawat galaw mo. Sapilitang naputol ang clock-up state mo. Samantalang malayang nakakagalaw ang worm sa loob ng humantong oras. Itinaas nito ng todo ang matalim nitong braso. At buong lakas na iwinasiwas papunta sa dibdib mo. Bogs. Tumama ang matalim na kislap ng espada. Tumalsik ka papalayo dahil sa lakas ng tama. At malakas na bumagsak sa pader. Bumagsak siya at lumikha ng isang malaking hukay. Nagpalipad ito ng makapal na alikabok sa paligid. Clock over. Muling umusad ang oras sa buong mundo. Natulala ang lahat. Ang pulang balto na nakakalamang pa kanina ay bigla na lang tumilapon ng ganoon. Agad na nagbago ang takbo ng mga komento sa livestream. Sabi ko na nga ba eh. Ang D-class ay mananatiling D-class. Huling hirit na lang siguro yung kanina. Puro forma lang pala. Nang magseryoso na ang halimaw. Bumigay rin agad. Hay nako, umasa lang tayo sa wala. Akala ko pa naman may lumitaw na totoong henyo. Sa huli, puro pa-cute lang pala. Wala na, tapos na ang lahat. Nawala na ang kaisa-isang pag-asa natin.
Tumakbo na kayong lahat. Bilis. Unti-unting nawala ang alikabok. Dahan-daang tumayo ang Balto mula sa hukay. Pinagpegan mo ang alikabok sa iyong katawan. Palamig na tinitigan ng iyong mga asol na mata ang halimaw na peteng sa di kalayuan. Walang kahit anong bakas ng kaba o takot sa boses mo. Gusto mong maglaro ng time stop, ha? Sige, pagbibigyan kita. Itinaas mo ang iyong kamay. At humugat ng panibagong baraha mula sa iyong card box sword. Agad na nag-zoom in ang camera ng live stream. Sa ibabaw ng baraha, makikita ang anino ng isang magiting na mandirigmang nababalot ng kulay pula at ginto. Kamukha ito ni Kabuto, pero mas nakakapangilabot ang bagsik at aura nito. Nakasulat sa baraha ang mga salitang, Kabuto Hyperform. Ang hyperform ni Kabuto